Ito, si Marcoleta kinakabahan na, 'di ba? Sa gagawin ng HOR. Kaya ito siguro yung sinasabi mo, Patrick Lopez, na parang coincident lang ba ang mangyayari na rally ng INC doon sa pagsisimula ng hearing ng HOR. Mga kababayan, bukod pa dyan, ay meron ng may nakakalap, may ugong-ugong na, di ba sabi, itong habang naka-break po ang HOR ay may nagpapakalat na daw ng manifesto. Manifesto or pirma, di ba? Para po, mga kababayan, mapast track, mapabilis yung proseso ng impeachment ni Sara at hindi na magtagal dito po sa Justice Committee o dumaan pa, diretso na kaagad doon sa Senado, mga ka-GP Natics. Kasi, ang binabanggit ni Marcoleta ay ito. Wait lang ha. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Kapag ginawa nila ito, magrarally ako. Kapag ka kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado kasama na yung articles of impeachment. Yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito ay kunwari lang. Kasi pinili nila yung mga mabubuting mga salita eh. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto nito? Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito ginawa nila, halimbawa nagsimulang sila mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo pero pagpapanggap lamang po. Okay, so ganito ang gustong palabasin ni Marcoleta. Ito ha, mga kapatid nating INC, wala po sanang magagalit sa akin. Kung may mali ako masasabi, kayo na po ang magtama, okay? Itama nyo po ako dyan lang sa comment section. Base sa pagkakaintindi ko ng binitawang salita ni Congressman Marcoleta ay ganire, mga kababayan. Ang mga kongresista daw natin, nakipagkasundo raw sila ng manifesto o nakipagkasundo sila sa ating Pangulo na susuportahan nila ang ating Pangulo. Ano ba ang sinabi ng Pangulo? Diba? Ayaw niya magkaroon o matuloy ang impeachment ni Bibi Sara. Diba? That is his opinion. Pero, mga kababayan, dahil nga nagpunta sa Malacanang ang mga kongresista natin, mga congressman, men, congresswomen, nag-ano sila ng manifesto ng suporta. So, yung suporta daw na yon, pinapalabas ni Marcoleta, that is a support to the opinion of our president na hindi itutuloy yung impeachment, na hindi nila aaktuhan. Tingnan nyo ha, kung hindi nila aaktuhan, nasan pa para saan pa na nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, which is the mandate of our Congress to act if ever there will be impeachment complaint against anybody, 'di ba? So dapat aktuhan nila 'yon. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang weight, walang bearing ang sinasabi ng ating Pangulo kasi opinion niya lang 'yon. Hindi niya pwedeng saklawan ang Congress kasi meron tayong separation of powers. If indeed, mga kababayan, kapag halimbawa sinunod ng Congress yun, sino pa magtitiwala? Diba? Sasabihin lang ng tao, ay, hindi pala ganyan. Nasaan na ang separation of powers kung susundin nila ang Pangulo? Alam naman natin na nakalagay doon may separation of powers. Kung magsalita man ng Pangulo, dapat may sarili pa ring pag-iisip ang Congress. Ang gusto mangyari ni Marcoleta, dahil nga raw nagbigay sila ng manifesto, ng pagtugon sa statement ng Pangulo. So, ang gusto niyang palabasin sa tao, pumayag na kayo ha. Nagbigay kayo ng manifesto ng pakikipagkaisa sa Pangulo. So, therefore, susundin niyo siya.
Bakit ngayon, habang naka-break ang Kongreso, ay nagpapakalat kayo ng listahan para tuluyan or matuluyan at asikasuhin yung impeachment against Sara Duterte? Sabi niyang ganon. So, lumalabas na kayo ay mga hunyango. Lumalabas na yung mga tunay niyong pagkatao, sabi niya. You said na sumusunod kayo sa Pangulo. Nakikipagkaisa kayo sa kanya. Tapos ngayon, iba yung ginagawa ninyo. Ganon ang gustong palabasin ni Marcoleta. Kaya ang sabi niya, hindi po pwede yan. Magrarally ako. So pupunta siya ngayon sa Liwasang Bonifacio. Sasama siya sa kanilang rally. Ano ba yung rally na yon? Kung titingnan mo from Marcoleta itself on his statement, mga kababayan, yun ay magrarally siya para pigilan ng mga kongresista sa gagawin po na impeachment kay BP Sara. 'Di ba? Yun ang gusto niyang palabasin doon. Hindi po pwede. Pipigilan ko yan. Magrarally ako. Kasi magkaiba yung manifesto ninyo ng pakikipagkaisa at yung pinapalatag ninyo na pirma para isulong yung impeachment ni Sara. Oh. Diba Doc Feli Perez, Carales Mika, Sir Berting Madarang? Oh. Sabi ni Patrick Lopez, what? Sino sasama sa kanya? Hindi, makikigulo siya doon sa mga nagrarally o magrarally sa January 13. At ang ano rito, mga kababayan, ang gusto ni Marcoleta, base doon sa isa pa na video, hindi ko alam kung karugtong neto eh. Puntahan nyo sa Saganang Mamamayan na sinabi niya, bakit hindi na lang kasi natin tanggapin kahit hindi mga member ng iglesia? Eh, may bilang din naman yan. So, sabi niya ganon, hindi na magiging exclusive sa member ng INC yung mga pwedeng umattend doon sa rally. Pag ganon, mga kababayan, pag ganong salita, anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, they will entertain DDS. If DDS want to say something against President Marcos, tatanggapin na lang nila. Ganun ba yun? Kaya ako hindi... Eto guys, itagaan nyo sa bato. Ngayon, naghihinay-hinay pa ako. Pero pag ang rally ng INC, kahit sino pa kayo dyan, pag ang rally ng INC, pinayagan nila ang DDS na magsalita, BBM resign, tapos no to impeachment against Sara, at kung ano-ano pa, bangag-bangag, at kung sila ay mag-iimbita pa ng mga DDS, magsasalita sa stage, hindi po ako mananahimik. Kasi, hindi na kayo ngayon masasabi na isang religion na kagaya nung dati. 'Di ba? Na talagang iginagalang. Dahil ngayon, pamumuliti ka na kayo. Bakit ko nasabi? Sorry guys ha. Pero ako, may nakuha ako na isang sinasabi ng mga ng mga tawag dito. 'Di ba kung naaalala nyo po, noong SMNI ay iniimbestigahan dahil nga itong si Eric Celis, ganon din si Badoy, ay nagsasalita sila against kay Speaker Martin Romualdez ng ito daw ay gumagastos ng bilyon-bilyon, mga ganon-ganon, 'di ba? Ang dami nilang mga dakdak against HOR against Speaker Martin Romualdez. Tapos nung sila ay pinatawag, nagkaroon na ng investigation sa SMNI, ang sagot nila at ang kanilang depensa, the act and the commentary of the anchor is not, ano ba tawag dito? Hindi daw po yun ang, sorry, hindi ko maalala kung ano yung right term eh. Wait lang, kunin ko lang sa cellphone ko. Ayun. Ito yung pagkakasabi nila. Parehas na parehas mga ka-GP Natics doon. Alright, nasa na. Ito, yung pagkakasabi nila, the views and opinions expressed in the program are the person opinions of the host
and of the persons appearing on the program. Hindi ito side, hindi ito necessary nagre-reflect sa views and opinion ng SMNI, ng kabuuan ng SMNI. Yun po yung sinasabi nila dati, o yung nagmamay-ari ng SMNI. And well, in fact, sa Net25, ganito rin po yung disclaimer nila. So kung dati sinasabi natin hindi tayo pabor doon sa sinasabi nila, nagtatago sila sa disclaimer, meron akong nakausap na nagalit pa nga sa akin. Sabi niya, sir, yung sinasabi ng mga host, statement nila yon. Walang pakialam ang pamunuan, walang pakialam ang pamamahala doon kasi yun ay disclaimer. Sabi ko lang naman, ang sagot ko sa kanya, kung pumapayag kayo sa ganyan, di payag din kayo doon sa alibay ng SMNI. Di ba? Sabi ni Antonio Modesto, ulul ka. O di mas ulul ka, sir. Di ba? Dindo Bautista, shoutout, Virgie Alberto. Sa dami ng pinapatay ni Digong, alam niya sa impyerno siya pupunta, kaya isasama kayong mga nagmamahal kay Dutay. Mang Juan, hindi sila makaka-react dyan pag dumating yung mga father ng DD shits. Nako, yun ang mahirap. Kasi, if you indeed in pro-peace, diba? Kayo ay talagang para sa kapayapaan. Sabi ko nga, in order for you not to use or utilize by the other DD shit bloggers and DDS supporters, huwag na kayong mag-rally-rally. Magdasal na lang kayo, manalangin na kayo after ng pagsamba. That is my suggestion. Hindi po yan hindi yan pag-uutos. Hindi po yan command. Sabi ni Gemma Gonzalez, wow, Marcoleta, very ambitious. It is okay? Provided that you are elected by the people not to use PBBM without valid reason and yet performing his duties very well. Yun nga po di ba? Nakita natin na yung mama talagang tumatrabaho. Nakita natin na ginagawa ang lahat para sa Pilipinas, na hindi nga sumasagot sa mga issue kahit binabanatan ng kabila Kahit anong pagbabanta, kahit na anong mga pinagsasabi sa kanilang pamilya. Still, talaga, mga kababayan na nakatayo, tayo ang pinapriority. Sabi ni Egay Mata, GP may bagong statement ng Net25. Now lang na ang rally is purely peace. Rally daw lang at walang halong politika. Sumasang-ayon din si Marcoleta kanina. So we'll see this January. Guys naman. Siyempre, hindi nila sasabihin na they are pro Duterte. They will not say that they are pro Sara. Pero kung titingnan ninyo, isipin yung maigi, sabi nila, we are in favor. Kami ay sumasang-ayon sa opinion ni Pangulo. Huwag natin unahin yung impeachment ni Sara. Marami pa tayong may problema. Kahit hindi nila banggitin, mga ka-GP Natics, kung titingnan nyo, who is the beneficiary? Who is the benefactor of that rally? Is it the government? Kasi, tanong ko sa inyo, kapag nag-rally ba ang Iglesia ni Cristo doon sa Liwasang Bonifacio, mababago ba nila, mga kababayan, ang isip ng mga DDS na huwag nang lumaban sa gobyerno? That is my first question. Diba? Mababago ba ng rally na yan, mga ka-GP Natics, ang pagbumura at pagbabanta ng mga Duterte, ng mga kaalyado nila kay Pangulong Bongbong Marcos? That is my second question. Wala. Tingin ko, mga kababayan, walang ganun. Diba? Hindi nila kayang gawin yun. Na mabago ang isip ng mga DDS. Kung mabago nyo ang isip, maniwala pa ako sa inyo. Kaya lang, hindi. Magagamit pa kayo. Magagamit pa kayo. At ito, Iglesia, isipin ninyo. Kung kayo magpapapasok doon sa inyong rally na mga hindi kaanib, dahil sabi ni Marcoleta, bakit kasi ayaw payagan yung mga taong
yung mga taong galing sa labas. Ibig sabihin, galing sa labas, hindi member ng INC. Bakit daw hindi payagan? Bilang din naman daw yun. Oh, di ba pag kayo na nagamit kayo, nagrally rin sila, pinasama ninyo, nanggulo sila, palagay nyo, hindi kayo madadamay? Kayo ang magagamit. Baka mamaya, manggulo itong mga to, tapos pagdating ng sisihan, kayo ang masisisi. Di ba? Sabihin, hindi kami yan. Iglesia yan ng gulo. Hindi nyo ba naisip yun? Sabi ni Happy Daisy, wala kasing critical thinking ang mga INC. Sabi ni Ma'am Mercy Mangligot, akala ko pag INC bawal sa politiko. Dapat nga po eh. 'Di ba? Dapat talaga sa politiko, o dapat sa INC, wag sila nakikialam. Kung sila ay para sa kapayapaan, mga kababayan, hayaan nila ang gobyerno. Sila nandun lang manalangin. Hanggang doon lang sila sa baluarte nila, sa kapilya. Magbigay sila ng panalangin para sa ating bansa. Pero kung ito ay pananawagan mo, ngayon, kita mo, ang daming lumalabas ng mga propaganda ng mga DDS. Wala namang nagde-debunk. Walang nagde-debunk. Oh. Roberto Sembrano na Imbaga Rabim, Sir GP watching from Tarlac. Efren Laizon, Marcoleta magiging BP? Oh, ni Robin Padilla? Hindi po, ni Sara Duterte daw. 'Di ba? Oh. Reynaldo Lazaro, kailan uupi naman yan, ibobo naman sa kulungan, maupo din sa Malacanang. Lin yan, kaloka si Marcoleta, bobo, wag ka nang mag-ambisyon, mag-BP. Baka gusto niya pang pumasok ulit sa politika sa mas mataas na posisyon. Hindi kasi nakapasok sa pagiging senador eh. Rowie, dapat mag-rally sila against Sara dahil sa pagbabanta at pagmumura. 'Di ba? Mga kababayan, yun nga dapat eh. Ibig bang ito, kita mo, nung nagmura si Sara, nagbabanta, wala, may sinabi ba ang INC? Dapat nga kinundi na nila si Sara eh. 'Di ba? O anyway, hindi ko kayo inaaway mga INC member Tayo lahat dito magkakasama. Pero nakikita natin kasi na merong ibang mga katulad ni Marcoleta, yung dalawang anchor, 'di ba? At yung mga DDS, dapat isama na natin si Tunying. Si Tunying pag ganong-ganon eh. Nakita nyo lang yung isang statement niya, makukuha ko rin yun. Baka bukas ma-content natin yung kanyang sinasabi. Halatang kamping-kampi sa mga Duterte. Alam nyo ba, nagsimula si Tunying, hindi ko alam kung bakit siya nanggigil eh. Napanood ko ito kay JDB, siguro tama kami ng pananaw na parehas. Naunahan niya lang ako eh. Nung itong INC ay nadawit na dahil doon nga sa problema ni Colonel Garma na pinahanap siya ni Digong ng isang INC member para po humawak ng Davao model, 'di ba? At si Colonel Leonardo nga yung tawag dito nahanap. At inamin niya ni Digong habang kausap niya itong si Panelo. Pero i-deny niya sa Senado, i-deny din niya sa Kongreso. Pero hawak natin yung ebidensya noon, di ba? Now, mga ka-GP Natics, kung titingnan niyo yung series of events, itong si Tunying, parang ginamit niya yung pagkakataon na nagkaroon ng conversation na napunta na nga sa impeachment, na usapang impeachment dahil nga maraming lumulutang, usap-usapan, 'di ba? At marami na rin nag-complain. Nag-file ng complaint. Tapos, siguro nung nagkaroon ng pribilehiyo na magsalita si Pangulo, biglang-bigla ton si Tunying, ialabas natin 'to na si Pangulo hindi pala pabor sa impeachment case against Sara Duterte. At hindi lang yon. Kung titingnan nyo, sabi ko nga series of events, nadamay ang iglesia. After nadamay ang iglesia, makikita nyo yung picture, after nun, ng hearing, pinatawag si Digong, si Bongo, si Sara Duterte, ng pamamahala. 'Di ba? May mga picture sila, bagong-bago lang. Kaya sabi ko mukhang
Ano to? Ano nangyayari dito? Merong usapan? Merong ano, huwag nyo kaming ano dyan, ganito, ganyan ba? Hindi natin alam. Pero, bakit biglang pinatawag? Tapos, sumunod na nun, eto na, ganyan na yung reaction ni Tunying. Masyado nang nangingialam. Nangingialam in a sense na bakit niya kailangan pangunahan at ilabas yung private conversation which is a privilege that he has na nakasama ang Pangulo sa GC tapos ilalabas niya ng ganon-ganon na lang. Sabi ni Marlon Tanawan, "Good PM Sir GP, baka gusto umupo ni Marcoleta sa harap ng kulungan ni BP Sira Pusit Datae para maging BP siya ni Pusit." Baka pwede. Di ba? Kay Kelly, bawat Pilipino na taxpayers pwede magpahayag ng kanilang damdamin kahit ano pang religion, lalo na kung kung ganyan pala kay Kelly, lahat naman talaga tayo, pwede po tayo magpahayag ng ating opinion, ng ating tinatawag na freedom of expression. But, of course, mga kababayan, when it comes to religion, ibang usapan na yan. Lalo na sa politika. Diba? Para saan pa po ang separation of state and church? Kung kayo ay makikialam. Diba? Kaya nga tayo may nakalagay sa ating saligang batas separation of church and state. Hindi dapat nakikialam ang church sa estado. Kaya nga hindi rin kayo pinakikialaman Pero kung sasabihin nyo yan na parang kayo lang ang pwedeng makialam, ang gobyerno hindi pwedeng makialam sa inyo, ay hindi ata pwede yun. Diba? Sabi ni Ma'am Elizabeth Moriucci, magrarally ang mga INC, tapos magmumura at mamumulitika. Manggugulo ang mga DDS religion ng INC. INC ang masisira kapag tinanggap nila. Kita niyo ang pagkabobo nito ni Marcoleta? Sorry sa word. Matalino to si Marcoleta, kaya lang medyo nawawala ata. Bakit GP nawawala? Pero mo, rally ninyo. O sige, bigyan na natin pagkakataon, mag-rally kayo. Papapasukin nyo ang hindi member? Para daw magkaroon pa ng bilang, dagdag na bilang din daw yun? Yung mga tao na yun, paano nyo sila mabe-verify? Paano kung manggugulo sila? Tapos kayong pinagbintangan. O tapos sa huli, sabi nyo, hindi kami yan Hindi kami may kasalanan yan, hindi member ng INC yan Pero, yan ay pananagutan mo. Kasi, pananagutan ninyo, pinasali nyo sa rally ninyo. Na alam mo naman, the other side, or the Duterte side, di ba, the Duterte camp, they will use to take advantage of that event para sabihin na may malaki silang mileage. Anyway, mga kababayan, baka sabihin, nambubugbog na naman ako dito. Yun lang yung nakikita ko At yung una natin na sinabi kanina, kapatid na INC din yun. Nakikita nila iba yung purpose. Hindi po para sa kapayapaan. Kasi meron pa dyan. Makikita nyo sa mga comment section, mga mismong, iba din, nasa kabilang side din, INC sila pero iba naman ang gusto nila. Sabi nila, bangag daw si PBBM. What? Saan nyo naalaman yun? Kay Maharlika? Para maalis na daw, anak ng tipaklong talaga. Kita nyo, mga member